Good evening to our sports fans. Welcome back to this episode ng Scribe Stand. Brad, matagal rin tayo Scribe Stand. Ako po si Carlos Sacamas and our resident guest, Jonas Tarado. Nandito tayo sa Smart Araneta Coliseum. Kakatapos lang ng aming coverage ng Game 6 ng 2025 PBA Commissioner's Cup Finals na nanalo ang TNT 87-83 against Barangay Ginebra. So that means, sabi nga ni Scottie Thompson, the best 2 words in sports. Game 7. Carl, dami naghahanap sa'yo Bakit? Ha? Bakit? May nag-comment sa may isang video trip lang, nag-drive ako. Reaction, tapos may nag-comment na nasan daw si partner ko, si Sports Beat. Ano bang ginagawa mo? Wala, medyo na-busy tayo sa mga ibang ibang gawain, yung sa pagbenta natin ng gyoza sa bazaar. Pero syempre ngayon, dahil may oras tayo, cover ulit tayo ng natin pinaka-favorite na PBA Finals. At yun na, we were treated to a good Game 6 na it went down the wire. Parang nag-threaten pa yung Ginebra na tapusin na dito sa Game 6. Scottie Thompson hit that parang fall away 3-point shot sa left corner or left side. Pero syempre in the end, parang maganda yung foul strategy ni Coach Chot. Parang they fouled. Maganda yung mga fouls nila to prevent Ginebra to take or launch a 4-point shot. And yun nga, they survived Ginebra and pupunta tayo sa Game 7. Ikaw, anong initial thoughts mo sa Game 7? 6, Brad. Well, one, yung TNT, yung opensa nila nag-show up in the fourth quarter, something na wala nung last 2 games na natalo sila. 2, si Ronde talagang hindi siya yung last 2 games din, it was not the Ronde that we know. Alam natin may ugong-ugong na mukhang may iniinda. But kanina parang wala Talagang dinala niya yung TNT to this win. And number 3, Poyeram na alam natin, siyang usapan the past 3 days sa social media. All yung tantrums niya. But tonight talagang pinakita niya na kung si Poyeram yung right mindset, right, yung mindset niya nandun, right mindset, he can be a good contributor sa TNT. Yun nga parang para sa akin opinion ko lang na tingin ko, kung wala si Poyeram dyan, feeling ko hindi naman ganyan ka-successful ang TNT. Kung healthy si Poy at nasa right frame of mind na, di ba? Parang hindi siya, yun nga, parang basically naka-focus lang siya sa laro, tuning out the noise and the distractions. Feeling ko, siya ang pinaka-missing piece or key piece ng puzzle ng TNT kung ba't sila successful with Ronde. Syempre. Actually, yan ang reason but before pandemic, 5 years ago, tinrade ng TNT. They made a deal to get Poyeram from NLEX. Kasi nandun yung depensa niya, siyempre opensa, both pero mostly naman depensa talaga si Poyeram. There was a time we made him the defensive player of the year. Blackwater pa yata siya. But yun nga, may mga times talaga si Poy, pag nawawala yung concentration niya, nasisira yung laro niya, and it so happen na dito sa finals talagang nakakasira talaga yung ginagawa niya, yung game 2, yung sinipa niya yung gamit ng TNT. Game 5, nagkasagutan sila ni Coach Chot. Talagang you can't blame yung mga nanonood na yun nagiging rason bakit dun sa both games na natalo TNT because of his yung mga antics niya. Tonight, you got to give it to Poy. Whether isa ka sa asar kay Poy, isa ka sa mga nang-aasar kay Poy,
you got to give the guy credit for stepping up. Lalo na Game 6, winner, must win ng TNT. Do or die sa kanila. And you have to give credit to Coach Shot, na yun nga, nabanggit niya sa post-game na parang wala lang di ba? Parang crucial point, kung tutusin, crucial point yung nangyari sa kanila nung Game 5. Parang pwede maging turning point ng series na nag-away sa kanila. Pero they were quick to move on from that. Parang ayaw pa nga niya banggitin na parang away, di ba? Parang nabanggit niya na parang pwede, kung ang pamilya nga or magkakapatid nagsisigawan, but it doesn't mean na magbe-break up yung family. And yun nga, parang they were quick to brush it off, to move on, na hindi na daw nila kailangan pag-usapan nung practice na, dahil parang back to business. And kung ganun yung mindset mo, and ganun yung trust nila coach and his teammates kay Poy, mahihiya na talaga si Poy na medyo maging distraction sa team. And yun nga, nakita natin ngayon na kung gaano ka laking bagay si Poy, kung yung the real Poy era yung magpapakita. And feeling ko yun naman talaga feeling ko si Poy yung pinaka X-factor ng series kung maging focus lang siya. Sa other end naman, Ginebra, anong tingin mong, yun nga, nabanggit natin kanina, parang they threatened to finish this one off. Yung mga, makikita mo yung mga host ng mga game, usually finals, sila Jatsulit, usually, parang naghahanda na sila dito nung dying seconds kasi may chance matapos ng Ginebra. Pero yun nga, why do you think they fell short? Una sa lahat, baka natataka ba't walang lobo. Hindi na gumagamit ng lobo ang PBA. Pangalawa, may naka-ready dyan na confetti, yung pampaano. Pataas naman, hindi pa baba. Yun nga, si Jat nandyan in the event. So, talang protocol yun. They're anticipating na, yun nga, baka tonight's the night, pero hindi. I think, yung sa part naman ng Ginebra, parang kabaliktaran nangyari na kung ano yung what went wrong for TNT Game 4 and Game 5. Parang ngayon din, ngayon naman nangyari sa Ginebra. And this series has been very low-scoring game, defensive, Yun nga, laging thought ko dyan, it's either good defense or talagang either team is not shooting the ball well. And tonight, yun naman ang nangyari sa Ginebra. Sabihin natin, may umabol sila. Baga, na-threaten pa nila na baka makuha na nila ngayong gabi. But yun din, it went to boil down sa defense and execution, which TNT did. And yun nga, TNT naman yung opensa nila, yun yung nag-click sa fourth quarter. Lalo na, crucial dun yung 4-point shot ni Reyna Bata. Parang momentum breaker yan ng Ginebra dapat Kasi alam ko yun yung run ng Ginebra. And what a way to end the third quarter for, third di ba? Third for parang dun, it went all downhill for Ginebra dun sa na yun Dahil, yun nga, nagta-turnover sila. Then yun nga, every time na mabababa nung Ginebra yung lamang, may sagot si TNT. Yun nga, Poy Eram, yung may Trescia, may yung ganun niya kay Brownlee na reverse layup, try ng Batak, was been, kung if TNT wins, palagi ko siya ang Finals MVP Pero strong candidate siya for Finals MVP. And yun nga, si Ronde na talang gandang nilalaro na pinob na bakit siya yung best import siya sa conference na to. Pero yun na nga, tapos na Game 6 and Game 7, ano na to Brad, wala na tong X's and O, sabi nga ng mga coaches. Kumbaga it all boils down to who wants it more. Ganun lang naman ang mga quote nila Tsaka tama naman kasi makikita mo na dito kung sino yung mas gusto lang talaga manalo. Kasi lahat alam na ng mga, both teams alam na nila yung strategies ng kalaban, ano yung pwede nilang i-counter dun sa mga gagawin ng kalaban. So,
magkakaalaman lang kung sino yung effort. More than the X's and O's, it's the intangibles yung makikita mo sa tsaka body language ng players, ang tingin mo. Ganun rin ba ang basa mo dito? Itong Ayabe Game 7, ito yung best way to cap off tong third chapter ng hindi I won't say, hindi ko sasabihin na parang Crispa Toyota na siya or Manila Classico, anumang malaking rivalry, but it's becoming a rivalry. Kasi nandun lahat ng ingredients na for a great rivalry. Great players, yung mga players na, yung characters din ng players. Actually tayo sa, excuse me, tayong ko-cover, yung mga fans, we're all privileged na may nakikita tayong napakagandang import match-up. Siyempre, Justin Brownlee, GOAT conversation, nandun siya. Dami na naambag sa PBA, sa national team. And si Ronde, na although Ginebra fans may not admit it, pero isa sa mga greatest imports na naglaro sa PBA. Hindi naman natin, siguro GOAT conversation, hindi pa siguro ngayon. Pero pag tumagal yung in 5 years, maalala natin na magaling na import si Ronde. Na is one of the best to ever play sa PBA. And syempre si Brownlee. So we're blessed na nakikita natin to. And hopefully sa Game 7, ako, gusto ko, defensive game na naman parang, larong 90s or early 2000s na 70s, 80s lang. Parang nung previous ako, game. Ako, wala akong pakialam kung 34, 33 ang score Basta, maganda yung ending nitong series But, regardless kung ano man ang sino man ang magandang laro sa Game 7, deserving naman sino man mag-champion. Okay. On that note, thank you sa tapusin natin to or mayroon ka bang final word sa ating mga nanonood? Wala na basta may isa pa tayong before the end of the conference. Okay. Actually, it's been 4 months na rin ang Commissioner's Cup sa to. So baka natin. Okay, abangan natin. Friday po, dito pa rin sa Big Dome, Smart Araneta Coliseum. Sana we will be treated again to another classic game to end the Commissioner's Cup. Yun lang po. On behalf of John Estrado, Carlos Sacamas po, at salamat po sa pagnood at ingat po tayo lahat. Thank you.